Natin yung isa pa nakita natin dito. Ayan, eto kay Food Genius ulit. Kita niyo po dito kay Food Genius na post, may nakalagay diyan, may impormasyon kaya si Sed Patria Ek. Siya si General Antonio P. Maralag Jr. ng Regional Director 2. At yung kusetsero naman dito ay yung si Police Major Joel B. Dulin, Acting Chief, tungkol sa mga naiulat na reklamo o alegasyon ng irregularidad sa lupa na sinasabing may kaugnayan ang grupo ni Norman Mangusin sa Isabela. Kasi 'di ba meron nga pong dumulog noon sa NBI na sinasabi na biktima ni Kulaong ng kanyang pangangamkam ng lupa, land grabbing. Ngayon dito sa mga litrato nung aking tignan, abay oo nga. Kawangis ng forma ni ni Kulaong at ni General Maralag. Nagtatago sa pangalan na Sed Patriae. Yung pong Sed Patriae, ibig sabihin nun, para sa bayan. Yan po yung niyan, yan po yung tunay na niyan, na ibig sabihin, yung Sed Patriae. Para sa bayan, ang lahat ng kanyang ginagawa. Kung para po sa bayan, ang lahat ng ginagawa nitong si Colonel Maralag, bakit po parang napansin natin itong mga nakarang panahon, naging tagawalis lang itong si General Maralag ni Kulaong. Diba? Napanood nyo naman siguro yun. Hindi lingid sa kaalaman ng mga manonood natin ngayon na totoo yun. Imbestigahan dapat yan. Oo, kasi nako po, talagang questionable po yan. Bakit si Kulaong nakakapagpatuloy ng kanyang mga ginagawa kung gayong siya ay merong akusasyon o may nag-aakusa sa kanya ng land grabbing? Wala naman itong pambili ng lupa Lagi niyang pinagmamalaki yan. Malaki lupa niya sa Isabela. 'Di ba? Kaya nga sabi niya, tanga. Panginoon ako doon. Ngayon, ito daw yung mga dito mga sa post ni Food Genius. May mga rito, katulad niyan nakalagay, kusetsero ang everything within itself. Patience is a virtue Like what Sir Francis Leo Marcos keep on advising us, we're sons of God. Di ba? Si Kulaong talaga isa sa mga pinag-uusapan nila rito Okay, depende chief, neta depende mate, regards. Kasi no flowing wide danum open yaton. Kung sino may sara gate na danum rik. Eto Sed Patriae, hehe. Yaton friend ko philanthropist, Gare Rick, kabrad mo, Chuck, kilala mo. Si Kulaong pinag-uusapan nila dito Okay, Tao province lang. Okay, sabi nung Stacy Liban, ayan, bata mo ko sir, basta dyan ka lang lagi, wag pamarisan ang mga nag-iibang kulay at anyo, masaklap yun. Said Patrie, privilege to be a member of our group po, sir. Yun sir, we can use empowering, make the needy stronger and more confident in controlling their life and claiming their rights. Paano po ba magpa-member, sir? Pero 7 years ago to. Ito pa-register ka bukas sa akin sa Magat Dam. Huwag ka muna mag-report sa MG. Pakita ka muna sa akin. Tamang-tama sa pinuntahan ko, sir. Pantubig na ako.
Thanks po sir. Kahit wala na akong budget, basta syenderos na ako sir. NC Paragas. Sagot naman dito ni Sed Patri wala din kami budget, malinis na intensyon at pagmamahal sa bayan lang. Tapos, nasa Manila pa yung NC Paraga. Sabi ni Sed Patri pagluwas namin ni Sir Francis Leo Marcos dyan, dinner tayo, may sked kami, proceed dyan. Is it an honor to be with the Shendero, sir? Kuha ka clearance sa Shendero. Parang mahirap ang initiation ng pagpasok po, sir. Kaya mo yan, sir. Basta isipin mo, Barcelona initiation, sir. Ship Sendero, naihaw na po yung para kay sir. Yun nga. Yun yung sinasabi kanina. Papatikim lang yung longganisa, sir. Francis Leo Marcos. Sa susunod, adobo. Pato with sile, dadalhin ni Kuset Chero. Okay, said Patrie, ayan do the action now while the iron is hot. Ito latest pick sa asyenda ng grupo. Sir, pinainto ko kanina yung naglagay ng tubig dyan kasi dyan daw ilagay ni boss ang floating cottage ng asyenderos. 30 na kawayan palang naputol ng mga tao. Ayan plus 23 na bayoy o kahoy siguro. Yung kahoy na mahogany at gemelina. Okay, kailangan daw kuha ng permit muna sa DNR, sir. Pero madali lang naman daw kumuha. Minimal ang bayad, sir. Di ko muna pina-change. So, yung mga kahoy, 206 na kilos pala total nung hinarvest na hito. 70 per kilo, sir. Ayan. Kuset Chero. Yung pangalan na Francis Leo Marcos dito, yun yung gamit niya na FB noon. Francis Leo Marcos. Kaya lang, hindi na siya active ngayon na wala yung Francis Leo Marcos. Yan din yung ginagamit niyang pantawag sa akin. Actually, nakablock nga ako Kapag tinignan ko yung Francis Leo Marcos, nakalagay, this person is not available in Messenger. Sabi pa dito, Francis Leo Marcos, sir, mga 2 linggo pa raw yun para makuha yung market size niya, sir. Ito, yes sir, pinapaharvest na lahat at new management na sir under Hacienda Corporation. Kaya isked mo attend birthday ni Sir Francis Leo Marcos. Okay, Francis Leo Marcos, when sir? Pati Shatong. Hindi ko naintindihan niya, Ilocano may bago ngayon sir, alam ko rin, Jackstone. Okay, isama mo na rin, pati Jolen sir. Sure lang na attend ako sa birthday party. Dwayne Wilson Antoinette. Ayan binabati si Kulaong ng happy birthday. Okay, sabi pa dito, matutuloy ka ba sa MG9? Wait mo ako doon. Hehehe. Okay, sabi invite din natin George Maribay sa party. Okay, punta pa tayo dito. Advance happy birthday, binabati siya. Ayan. Hindi na makita yung yung Francis Leo Marcos na sumasagot. Ayan tinatag lang siya pero hindi makita. Ngayon, ito yung sinasabi ni Kulaong naninong niya, si Renato Puno. Nakalagay dito, may all your endeavor granted by the greater architect of the universe. I pray to his infinite wisdom to grant you guidance, strengthens your heart and life. Happy birthday, son. I wish you enough. Yan yung sinasabi niyang ninong niya. Pero ako, diskumpiyado ako dyan na ninong niya yan. Si Renato Puno. Parang imposibleng maging ninong niya yan. Saka, kilala ba yan ni Maring Reme? Saka ni Paring Gilbert. Kasi 'di ba sila yung makakapagsabi ng totoo diyan. Paano nila makikilala yan? Government official yan, si Renato Puno. Alam ko parang naging tauhan to ni Gloria. Yan yung laging pinagmamalaki ni Kulaong, naninong niya. Renato Puno. Wala naman tayong dyan. Kahit sino pa ninong niya, wala naman tayong pakialam dyan di ba? Pero kasi nagagamit.
Eto, ano naman 'to, tingin ko, legit na account 'to, 'tong Reynato Puno. Baka talagang ninong nga, pero ninong lang niya dun sa kasal-kasalan. When sir pati siya kung ibig sabihin, oo sir, ako na rin. Oh, okay po. Joka nakalay na. Clash Royale, parang nagbabasa ka ng Latin, Boss Mac. Oh, yun nga. Imbestigahan dapat yan, may nababayaran si Kulaong. Hindi, may kasabwat siya dyan sa land grabbing. Alam ko meron pang ibang taong inirereklamo yung isang matanda noong time na yon. Yung pumunta ng NBI na nirereklamo yung land grabbing kay Kulaong. Actually, wala na nga naging dun wala na naging update. Hindi na natin alam kung ano nangyari, kung buhay pa yun si Tatang doon, kung ano na nangyari doon sa abogado. Kasi si Kulaong, may din to may topak din to na yung nananakot, tatakutin ka, dadaragin ka, may ganyan din si Kulaong eto, maliwanag na maliwanag to, kilalang kilala natin yung bikas nito Kulaong na Kulaong eto nakaputi Nakakamiss, ganito yung lugar doon sa sa kamag-anak namin sa Aliaga, sa Nueva Ecija. Pero malinis yung tubig doon. Running talaga yon. Okay, dito sa hideout ni Alex Pabella, nagtatago ang bida. First Park Homes, Lucena City. Spotted at Pacific Mall, Lucena City, etong si Kulaong. Okay. Sabi ni Norman Mangusin, tatay daw niya si Pacifico Marcos pero wala kahit isang litrato nila mag-ama. Kahit yung nanang Remy na sinabi niyang kabimbangan daw noon, wala ring litrato. At mas matindi, ni wala siyang litrato sa libingan ni Pacifico Marcos. Kung totoong tatay mo yan, kahit isang family picture man lang, sana meron. Hindi yung parang multo ang tatay, puro kwento, walang ebidensya. Sa panahon ngayon, na kahit kapitbahay mo may selfie ka pero sa tatay mo wala, medyo mahirap lunukin yung istorya, boss. Bata-bata pa si Kulaong dyan at hindi pa retokado yung ngipin. May nagpasa din sa akin ito sa email Nagpasa sa akin ito sa email, pinapakita yan. 2013 The Drummer, Norman Mangusin. Hindi talaga tong si Food Genius no? Daming nakikita dito kay Kulaong. So yan, yung tong na to, tong mga post na ito ni Food Genius. Ito po talagang talagang merong ginagawa si Kulaong nakatarantaduhan, kasabwat yung mga ibang mga taga-gobyerno. Actually, meron dyan yung Dido, pa yun? Nakalimutan ko yun, yung mga nagaan sa lupa, nakalimutan ko yan wala pa nauuto, sabi ni Kuya Henry. Oo, wala pa nauuto doon. Nauna mo, inuna ang mukha. Retokehin, hindi inuna ang mukha. Ayun, Clash Royale. John Hahib Fernandez, walang awa sa magulang. Kung ganyan ang anak ko, itatakwil ko yan. Sinisira ang pangalan ko, buti na lang hindi ko naging anak yan. Yan. Yun nga po. Sige Kuya James Can, ayan, paki-contact nyo lang po si Kuya Henry. Okay, buti na banggit nyo yan. Parang meron ako naitabing video dito ni ni Kulaong. Ito yata yun. Eto. Matindi to. Ayan Grabing pampapahiya to kay Ka Gilbert Mangusin. May kilala ka bang Remy Mangusin? Ay, mami ko. Mami mo, Gilbert Mangusin. Asawa niya. Asawa niya. Okay. Etong mga Mangusin ba ay close pa sa iyo? Hindi, but mabuting tao sa akin yan Ang mga Mangusin? Oo naman. Tumayong ama ko yan.
Oo. So, okay, saan galing si Francis Leo Marcos? Of course, ang tatay ko sa Ilocos Norte. Hmm. Ang nanay ko, half Bulaqueña, half Igorot. My mother was born in Bulacan. Nag-iisang anak yan ni Don Jose Antonio. Don Jose Antonio is a son of Don Andres Antonio. Don Andres Antonio is the son of Don Isabelo Antonio. So, si Jose Antonio, kapatid niya si... Yung Isabelo, yun yung si Berong Bulag. Na sinasabi ni Kulaong na kamag-anak niya. Pero hindi. Kasi nga, maaring Antonio din, etong si Nanang Remy, pero hindi related doon kay Berong Bulag. Sikat lang kasi noon si Berong Bulag sa Bulacan. Kasi nga po, ito ay isa sa mga guerrilla at mga hukbalahap noon. Kilalang matapang si Berong Bulag at nabulag yung isang mata niyan dahil sa kanyang pakikipaglaban noon sa mga Hapon. Pero hindi niya kamag-anak si Kulaong. Emilio Antonio Sr. na hari ng Balagtasan. So, I mean royal blood talaga. Fuck you. Meron palang ganun yun sa dulo. Hindi ko alam yun Igurot na naman nanay mo. Hay, Diyos ko po. Kaya nga sinasabi niya, di ba? Strong, igurot at work. Di ba? Sabi niya. Pero yun, syempre, self-pronouncement. Meron bang ganyan igurot? Kuya Mac, sabay kumindat ang mata ni Doña Reme kay Berong at Pacifico. Ang layo ng itsura sa Marcos, hamunin o challenge ng DNA. Okay, Registry of Deed, tama, Daburaot. Ayan, Kuya Mac, nagparetoke pa si Kulaong ng lagay na yan. Oh! Nagparetoke pa nga. Okay, kaya ito, to si Kulaong talaga hindi ito makakauwi sa tatay kasi grabe pang babasto sa tatay eh. Pero mo sabi niya, tumayong ama ko yan. Samantalang yung talaga tatay niya. Diba? Putya sa tatay ko gawin niya, baka ginulpe ko eh. Tatatwa mo yung tatay mo para lamang sa pagpapanggap mo. Ito, maliwanag na si Kulaong ay nagpapanggap dito na Marcos. Bakit? Sabi niya, tatay daw niya, Ilocos Norte. Berong Bulag yun si Nanay Reming Bulag. Ay, sorry po. Ito ang malaking scammer na obvious. Nagpagawa or nagpasira, Daburaot. Nagpasira, sabay, nagpagawa, sabay nasira. Bakit? Hindi yata tama bayad. Kulaong, bulag pala. Hilahod na talaga si Kulaong, wala nang yabang at angas. Expose na Kuya Mac. Saka isa pa nga katulad nun. Nakita natin yan sa vlog ni Karuba na sinasabi nga na itong si Kulaong ay merong atraso sa kanyang kapatid na babae. Kaya nagagalit yung tatay ni Kulaong sa kanya. At meron pong nagkwento niyan noon. Na balitaan ko yan, narinig ko yan noon na merong atraso si Kulaong sa tatay niya. Kaya hindi nakakapunta sa tatay niya yan. Kaya hindi niya kasundo tatay niya. Saka isa pa, kahit na sabihin mong walang atraso sa tatay o sa kapatid, pero yung mapapanood mo na anak mo, tinatatwa ka, putya, sasampilungin mo talaga yan. Sasampigahin mo talaga yan, di ba? Kasi, putya, biruin mo, anak mo, maririnig mo, sinasabi, pero tumayong ama ko yan. Tantarado no? Yeah. Fritz Wieland, hello po, Fritz Wieland, Yung pagpapanggap ni Kulaong, ito the highest level talaga kasi nga, syempre,
Matagal niyang pinapangarap yung limelight na kanyang naranasan. Nung paglaya niyan, yun yung time na talagang lumaki talaga ang kanyang pangalan. Kahit na sa masamang paraan, pero yun yung gusto niya eh. Yun yung gusto niyang marating. Kaya kahit na sa maling paraan sumikat siya, nagpanggap na Marcos at kunwari talagang talagang Marcos siya. Ano po naman talaga din yun. Wala rin talagang kumbaga, yun nga, nakikita natin ngayon na si Culaong napabagsak talaga ni MG. Baka nga natutuwa pa yung pamilya ni Culaong sa ginawa ni MG. 'Di ba? Kasi katulad niyan, no. Etong si Culaong ay kumbaga parang nabigyan ni MG ng hustisya kahit yung pamilya ni Culaong. 'Di ba? Kasi tatay yung tatay ang binabastos dito eh. Napaisip siguro si Gilbert Mangusin na dapat pinahid niya na lang si Culaong sa Kulambo. Sa Kulambo. Kasi mahilig si Culaong sa Kulambo eh. Yung kumot, babantot yun. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.